Hi, today I will show you how I read my Bible, kung paano ko siya binabasa, kung ano yung way ko kapag pinag-aaralan ko yung Biblia. Medyo kagising ko lang. First, get your Bible ready. So, sa mga nagtatanong anong version ng gamit yung Bible, actually madami po. Wait lang, dito kasi nakalagay yung mga Bible ko. Meron po akong New King James Version or yung yan, NKJV. Meron din akong King James Version, English Standard Version or ESV. Meron din pong NIV or yung New International Version. Gumagamit din po ako ng New Living Translation or yung NLT. Now, kung beginner po kayo, I highly recommend na pwede kayong gumamit ng New Living Translation or NIV kung mas prefer nyo yung English version. Now, kung mas prefer nyo yung Tagalog version, ang madaling intindihin po na Tagalog version ay yung Magandang Balita Biblia na version at yung Ang Bible Pinoy version. Hindi ko muna i-recommend sa inyo kung beginner po kayo, yung KJV na Tagalog. May KJV kasi na Tagalog ito, KJV na English to. May KJV na Tagalog din, pero binasa ko yon, sobrang lalalim ng Tagalog. Ang hirap talaga intindihin. Now, etong King James Version po kasi at saka itong English Standard Version, medyo malalalim na English na yung ginagamit dyan. Kaya nung beginner po ako, ang pinakaunang version na binasa ko ay New Living Translation. Tapos nung nabasa ko na yung buong Bible gamit yung NLT, saka ako nag-gento, nag-ESV, tsaka KJV. Ito, recommended ko to kapag deep study na kayo. Bago tayo magsimula, again, this is my personal opinion. Ito yung way ko kapag nagbabasa ako. Hindi ko sinabing gayahin nyo to kasi this works for me, it may not work for you. Kaya kung gumagamit kayo ng SOAP method, okay yan, walang problema dyan. Lalo na kung nagwo-work para sa inyo. But personally, hindi pa ako gumagamit nyan. To be honest, I never use that method. So, balik tayo doon. So, once you have your Bible ready, katulad po nyan, may iba't ibang version ako naka-ready dyan. Pero ang binabasa ko po ngayon ay NIV kasi kakataas ko lang basahin yung buong New Testament gamit tong NKJV. Bakit ba may iba't ibang version? No? Importante po yon kasi kailangan nyong makita lahat ng perspective from different versions. So, ready na yan. NIV ko. So, dito ko ilalagay yan. Ito, dito muna sa side sila. Importante rin po ay yung lugar or place kung saan kayo magbabasa. Now, kung may sarili po kayong kwarto, mas maganda po yan para wala pong distraction, makakapag-focus po kayo sa pagbabasa. Guys, hindi po tayo magbabasa ng Wattpad, okay? Kailangan nyong seryosohin to. Salita ng Diyos to. This is the word of the Most High, the everlasting God. In my case, dito sa kwarto ko po ay naglaan talaga ako ng place kung saan ako magbabasa ng Bible. Ayan, kung makikita nyo po, talagang nagpagawa ako ng table. Designated place for my Bible study. So, yan po itsura niyan. Bakit po importante din na may designated place ka para lang sa pagde-devotion mo or pagbabasa mo or pag-aaral mo ng Bible is because talagang makakapag-focus ka. Mahirap kasi magbasa sa higaan, di ba? Nakakaantok. Imbis na nagbabasa ka, diretso tulog na yung nangyayari. For me, kapag nandito po ako sa table na to, isa lang ang nakatatak sa utak ko to spend time with God. It's between me and God lang. So, wala rin pong cellphone dyan. Bawal po ang cellphone dyan. Hindi ko po nilalagay ang cellphone ko dyan. Talagang inaalis ko. Ginagawa ko talaga to sa tatay ko para sa Panginoon. Pwede rin kayo magpagawa kahit yung maliit at simpleng table lang for Bible study. Okay na yon. Again, first, dapat alam nyo kung anong Bible version ang babasahin ninyo. Second is yung place. So, pwedeng room or quiet place. So, kahit hindi room, basta yung quiet place na makakapag-focus kayo. Now, third, ano ang next na dapat gawin? Bago nyo buklatin tong Biblia ninyo, kung anumang version yung babasahin po ninyo, pray. Yes, pray. I know may mga times na hindi tayo nakakapag-pray bago magbasa ng Bible kasi hindi nyo feel or tinatamad kayo. But guys, don't trust your feelings, okay? This is the most important thing na dapat nyong gawin bago nyo buklatin at magbasa kayo ng Biblia. Bakit? Kasi you cannot understand this using your head knowledge. You need to pray for wisdom, knowledge, and understanding. You need to pray for the Holy Spirit to lead you in all truth. Kasi kahit sa tingin nyo ay matalino kayong tao at kakayanin yung intindihin ng Bible using your own intelligence,
That's pride. It takes God to know God. You need the Holy Spirit, guys. Holy Spirit is the best teacher. Tandaan niyo yung phrase na yun. It takes God to know God. We need the Holy Spirit when we read Bible. And kailangan nating maging parang bata din. Ano pong ibig sabihin nun? Maging obedient and submissive. Hindi yung full of pride na, babasahin ko to kahit di ako nagpe-pray. Kasi kaya ko naman to intindihin eh. Clear po yun ha. Wag na wag niyong kakalimutan na mag-pray. Yun po ang pinaka-importante. So, kapag tapos ka na mag-pray, eto na. Anong babasahin ko? Saan ako mag-i-start? So, kung beginner ka po, I highly suggest na mag-start kayo sa New Testament. Okay? Book of John. Ito yung Gospel. Matthew, Mark, Luke, or John. So, bakit ito po lagi yung sinasuggest? Hindi ba pwedeng Genesis? Kasi, ayan, Genesis, di ba? O, ito yung first book of the Bible. Bakit hindi pwede dito? Guys, ang Bible ay hindi isang libro lang. It's a collection of 66 books. So, ito po, Old Testament yan. 39 books po yan. Last book niyan ay Malakay. Sa New Testament, 27 books. Ang last book doon ay Revelation. Now, pwede kayong mag-start sa Genesis. Pwede po yon, wala pong masama doon. Pero kasi hindi natin alam ang buhay ninyo. Hindi natin alam kung buhay pa kayo mamaya, kung gigising pa kayo bukas. So bakit po lagi sinasuggest yung Gospel, yung Matthew, Mark, Luke at John ang unang basahin sa Bible? Kasi doon matatagpuan yung eyewitness account ng buhay at teachings ni Jesus. Kasi you have to know Jesus, His life, His teachings, His death, burial, and resurrection. Bakit hindi sa Genesis magsisimula? Hindi naman po masama na sa Genesis kayo magsimula. Hindi po kasalanan yun. Walang problema kung dito kayo magsisimula. Pero kasi hindi po natin alam ang buhay natin, di ba? Para lang tayong hamog. Sandaling lilitaw, agad nawawala. Kapag dito kayo nagsimula, aabutin kayo ng 1 or 2 taon bago kayo makarating sa New Testament. Depende po ha. Depende yan sa oras na nilalaan nyo araw-araw sa pagbabasa. Pwedeng less than a year matapos nyo yung Bible. Depende kung gaano kayo ka-committed sa pagbabasa ng Bible. And then okay na, alam nyo na kung saan kayo magbabasa, saan kayo mag-i-start. Let's say, sa New Testament kayo. Ayan, ito, Matthew. Ito yung Gospel. So, ito, Book of John. Ayan, For example, sa Book of John kayo nag-start. So, ito po ang gusto kong tandaan ninyo. No? Yung verses po sa Bible ay nailagay lang yan, late 1500s. Nilagay yung mga verses para mas madali nating manavigate yung mga chapters. Kaya importante kapag nagbabasa po kayo, buong chapter in context po, hindi po yung iba kasi ang ginagawa nila, bubuklat, ito yung babasahin ko. Binasa yung verse na yan, hindi binasa yung previous verses. Hindi nalaman yung context. So, doon nagkakandaligaw-ligaw. Doon nagkakaroon ng misinterpretation. Kaya kapag nagbabasa po ako, buong chapter, wag po yung nag-cherry pick ng verse, tapos yun lang yung pag-aaralan ninyo, ma-out of context po kayo. Kasi again, yung verses, late 1500s po yan na ilagay para lang mas manavigate natin ng maayos yung Bible. And then, na-mention ko na hindi ako gumagamit ng soap, pero nagna-notes po ako. Napakahili ko po magsulat. Ayan yung mga konti pa yan, nakatago na yung iba, yung mga notebooks ko. Puno lahat yan ng sulat. Yan. Dapat may ballpen kayo, may marker din ako. Yan. Wala pong problema kung mamarkahan nyo yan. Hindi po kasalanan yon. May mga nagme-message kasi sa akin, kasalanan ba kapag minarkahan yung Bible? Wala pong problema. Dapat nga, yan yung ginagamit natin dyan. Now, gaano po kadami ang dapat basahin sa isang araw? Ilang chapters po ba ang dapat basahin sa isang araw? Depende po sa inyo yan. Pwede po kayo mag-set ng goal. For example, nag-set kayo ng goal na magbabasa ako ng 2 chapters a day. So, yan, chapter 1, chapter 2. Yan yung goal nyo. Dapat makapagbasa kayo ng 2 chapter. So, again, this is my personal opinion. Ganito yung way ng pagbabasa ko. So, it doesn't matter. Pwede nyong gayahin or hindi. Ako, hindi po ako nagsiset ng goal. Kasi, kung mag-set ako ng goal, let's say, nag-set ako ng goal, 2 chapter, nag-enjoy ako magbasa. Tatapusin ko na ba yung pagbabasa ko kasi na-achieve ko na yung goal ko na 2 chapter?
Hindi. Kaya hindi po ako nagsaset ng goal. So, kung may free time ako, basahin ko hanggang saan ako abutin. Okay? Ayun pa isa, guys. So, kapag nagbabasa kayo, enjoyin nyo. Namnamin nyo yung istorya. Ganun po kasi ginagawa ko. Talagang hindi ko pinapakialaman yung verses na yan. Talagang yung basa ko, dire-diretso lang. Talagang ninanamnam ko yung istorya. Kaya excited po ako lagi magbasa kasi, uy, ano na mangyayari next dito? Uy, ano na mangyayari? Ano nang gagawin nila? Ganun po. Ang laking tulong po sa akin noon para excited ako lagi magbasa ng Bible. So yun, again, kung nagsusoap kayo, okay lang yun. Katulad ng sinabi ko, hindi ako nagamit ng soap top. Pero, mahilig ako magsulat. So katulad nito, pakita ko kayo. Ayan. Mahilig talaga ako magsulat. Sinusulat ko yung mga verses na talagang tumatatak sa isip ko. Na alam ko yung context hindi lang yung nag-cherry pick ng verse. So alam mo dapat yung context nun, kung sino yung kausap ng author, kung ano yung tradition nila that time. Katulad niyan, verses for gospel, kasi nag-share tayo ng gospel, so dapat maintindihan natin yung gospel. Ayan, sinusulat ko yung mga verses na para sa gospel. And then, minsan, dito, may explanation. Ang dami nito eh. So, may mga ganyan din. The gospel is not earthly wisdom. Tapos may verse. Ayan. Ganyan lang, no? Hindi ako, ewan ko, basta hindi ako nag-soap eh. Kaya sobrang importante po talaga nung prayers. Kasi may mga times na kahit hindi ako nagsusulat, tumatatak sa isip at puso ko yung mga verses na binabasa ko, yung context, may mga revelation. Just let the Holy Spirit lead you in all truth. Kaya napaka-importante ng prayer. And I know may mga na-miss ako. So share nyo na lang kung ano yung mga na-miss ko. Kung kayo may sarili kayong way na nag-work talaga sa inyo. Ito talaga nag-work sa akin yung gentong way. Simple lang. Medyo, alam mo yun, freestyle. But it works for me. So praise God.